What's up, guys? Ito ang episode 2 Nanograms Windbreaker Season 2. Kung hindi mo pa napapanood ang episode 1, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Maya-maya, nakaakyat na si Kaji sa taas kung saan naroon ang leader ng kalaban. Nagsalita ito at sinabi sa kanya na isang karangalan na makasuntukan ng isang sikat na Kaji. Dinagdag pa niya na pareho silang dalawa ni Kaji. Pero tumanggi si Kaji na magkapareho sila, kaya dinagdag pa ng leader ng kalaban. Hindi mo ba nakita kanina? Sinuntok mo ang isa mong kasamahan para makinig sa'yo, at ganoon din ang pamamaraan ko. Kaya sa tingin ko, magkasundo tayo. Sabay kuha niya ng baseball bat at nagsalita muli. Namumuno ako dito, at lahat ay sumusunod sa akin dahil sa takot. Pinagpatuloy pa nito ang pagsasalita para mas mainis si Kaji. Maging ang bufuurin ay tinawag niyang cringe, dahil lahat daw sila ay nagpapanggap na mababait, pero ang totoo'y bayulente rin silang lahat. Dahil sa daldal ng takmol na ito, nagtagumpay siya, napaikan na nga si Kaji at handa nang wasakin ang mukha niya. Lumipat naman tayo kay Sakura, kung saan taka ang kalaban niya dahil biglang nagbago ang lakas ni Sakura, tila ibang tao na ang kanyang kaharap. Kaya naman, dahil sa takot, pinagsisigawan niya ang mga kasama niya at sinabing tulungan siya. Agad namang nagsisigawan ang mga kalaban para dumugin si Sakura. Pero laking gulat ng VIP na ito dahil walang kahirap-hirap na pinatalsik ni Sakura ang lahat. At nang makita niya ang tindi ng lakas ni Sakura, sobrang natakot ang VIP ng kalaban na halos maihina siya, at nagbalak na tumakbo. Pero wala na siyang nagawa, mabilis na lumapit si Sakura at pinatalsik siya sa isang suntok lang. Sabay tingin sa mga kalaban at sinabing, "Sinong sunod?" na nagdulot ng sobrang pagkakatakot ng mga kalaban sa kanya. Lumipat naman tayo kay Taiga, kung saan inis na ang kalaban niya dahil hindi daw siya lumalaban, at puro salo lang ng atake ang ginagawa niya. Kaya nagsalita si Taiga at sinabing, "Ang motto ko ay, ako ang tagapagligtas ng mga kaibigan ko. Pero ngayon, ang mga senior namin ay nagpunta pa rito para lang iligtas kami." Sumagot ang kalaban at sinabing, "Dahil mahina ka," pero nginitian lang siya ni Taiga, na sobrang nakakapikon sa kalaban. Agad siyang sinugod. Samantala, si Sug Ishita naman ay galos-galos na. Napasabi tuloy ang kalaban niya. "Mukhang inis ka na ah. Sobrang nakakainis talaga maging mahina, no?" Kaya naman agad siyang inatake ni Sug Ishita, pero napakabilis ng kanyang kaharap, halos hindi niya ito matamaan o mahuli. Habang siya naman ay walang kahirap-hirap na binubugbog. Bumalik muli tayo kay Taiga, kung saan walang kahirap-hirap niyang sinalo ang suntok ng kalaban, na ikinagulat nito. Sabay suntok pabalik kay kalaban, na sobrang lakas, maski ang baseball bat ng kalaban ay nawarak. Lumapit si Taiga sa kanya habang ito ay nakahandusay sa sahig. "Tumayo ka, may final round pa, Takmol." Lumalabas na nililibang lang ni Taiga ang mga manunood, dahil isa daw siyang entertainer. At kapag binabagsak niya agad ang kalaban sa unang round pa lang, maiinip lang daw ang mga nanunood. Samantala, si Sug Ishita ay matagumpay na nahawakan sa paa ang kanyang kalaban. Sabay hampas niya ito sa sahig na parang si Incredible Hulk, kasabay ng sigaw na, "Nakakabwisit talaga kisentukan ang mga speedy type na kagaya nyo." Lumapit siya upang tapusin ang laban. Sinubukang tumakas ng kalaban ni Sug Ishita, pero wala na itong nagawa dahil nabali ang kanyang paa. Kaya naman binigyan siya ni Sug Ishita ng isang napakatinding suntok na agad nagpatulog sa kanya. At ganun din ang nangyari sa kalaban ni Taiga, kung saan walang awang pinagsusuntok ito hanggang halos hindi na makagalaw. Sinundan pa niya ito ng isang matinding sipa na siyang tumapos sa laban. Lumipat naman tayo kay Mitsuki, kung saan nagreklamo ang kalaban niya dahil nasira raw nito ang kanilang hideout. "Anong ginagawa mo, princess? Sinira mo na ang hideout namin." Sumagot si Mitsuki, "Kasalanan mo yan dahil nagra-rampage ka." Napasagot ang kalaban at sinabing, "Hehe, sabagay, malakas ako, hindi kagaya mong reglahin." Sabay atake kay Mitsuki, pero hindi niya ito matamaan. Kaya sinubukan na lang niya saktan si Mitsuki gamit ang salita, "Hindi ka ba nahihiya sa itsura mo? Kung ganyan akong pinanganak na mukhang babae, baka uminom na lang ako ng Zonrox nung bata pa ako." Dinagdag pa niya, "Ang mahihina ay sunod sanyerin lang sa malalakas." Sabay tapak sa kamay ni Mitsuki at suntok sa kanya. Sinundan pa ng pang-aasar,
Ops, nabali ba kamay mo, Princess Vivian? Pero natameme siya nang magsalita si Mitsuki. Hindi ka sikat, no? At sa tingin ko, ayaw sa'yo ng mga babae. Dahil doon, kinahihiya ko, na pareho tayong tao, tapos may ganong klaseng tao kagaya mo. Sumagot ang kalaban. Ano, hindi sikat? Sabog ka ba? Ngunit kalmado pa rin si Mitsuki. Oh, nag-react ka? Nataman ka ba ng sinabi ko? Ang sinasabi ko lang, ang isang talunan kagaya mo, siguradong walang babaeng nagkakagusto sa'yo. O kahit gusto man lang makasama ka. Pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. Dahil dito, sobrang napay ka ng kalaban at agad siyang inatake. Pero hindi pa tapos si Mitsuki sa pang-aasar. Hindi ba sabi mo, ang mahihina ay sumusunod sa malalakas? Ibig sabihin, mahina ka rin, kasi sunod sanyearn ka lang sa lalaking nasa taas, di ba? Dahil dito, tuluyang napuno ng galit ang kalaban ni Mitsuki. At eto na ang iniintay niyang pagkakataon. Agad siyang sinugod nito, pero isang mahinang salat lang sa balikat ang ginawa ni Mitsuki. Tinawanan lang siya ng kalaban. Yan na yun, ang hina naman. Pero ilang segundo lang, biglang nanlabo ang paningin nito at tila na paralyze. Lumapit si Mitsuki habang wala itong kalaban-laban at sinabing, nakakaawa ka naman, huwag ka mag-alala. Hindi ko gusto manuntok ng kalaban na nakahandusay na sa sahig. Bumilib naman ang mga kasama nila. Isipin mo, 2 upperclassmen lang ang dumating, pero nabago na agad ang takbo ng laban. Pinatumba nila ang napakaraming kalaban. Pero sa kalagitnaan ng pag-iisip, nagpabeye si Sakanashi at muntik na siyang atakihin mula sa likod. Buti na lang, nailigtas siya ni Sakura. Nagtipon-tipon na silang lahat dahil natalo na nila ang mga kaharap. Sabay nagsalita si Sakura, madami pang natitira, pero pangako, tawagin niyo lang ako, palagi akong nandyan para sa inyo. Sabay-sabay silang sumugod sa kalaban. Pero natigil si Sakura, may tumalsik na kalaban, at si Hayato ay seryoso at nakakatakot nang naglakad papalapit. Tinitigan niya ang kalaban niya, at dahil doon ay napay ka nito. Nakakainis yang tingin mo, gusto kong dukutin yang mga mata mo. Pero bago pa siya makagalaw, sinipa siya ni Hayato ng sobrang lakas. Sabay lapit pa ito kahit wala nang malay ang kalaban, pero pinigilan siya ni Sakura. Wow, nakakagulat ka, Sakura. Ikaw pa yung kalmado ngayon, ah? Hindi ba sa bagbog mong mukha na yan dapat ikaw yung mainis? Sumagot si Sakura. Oo, nakakapikon. Sobrang nainis ako, pero hindi sa kalaban, kundi sa sarili ko. Ang yabang kong magsalita, pero tignan mo ako ngayon, nabugbog. Tumahimik si Hayato ng matagal. Hanggang biglang nag-iba ang mood niya, na nagpagulat kay Sakura. Parang biglang naging lighthearted si Hayato. Okay, Tara, maghiwalay tayo. Akin ang kalaban sa gawin na to. Habang naglalakad sila palayo sa isa't isa, tinignan siya ni Hayato at ngumiti. Hindi talaga kita kayang talunin, no? Sakura. Bumalik tayo kay Kaji, na kasalukuyang nakikipaglaban sa leader ng kalaban. Hirap din si Kaji, malakas ang kalaban, at higit sa lahat, may dalang armas. Pero tuloy pa rin sa pang-aasar ang leader ng kalaban. Pareho nga tayo, tignan mo yang mukha mo, gustong-gusto makipagpatayan. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ka bagay magpanggap na hero. Isa kang hayop, pero sumagot si Kaji. Tama ka nga, hindi ako isang hero. Ipinaliwanag ni Kaji na tuwing nagagalit siya, nagbablanka ang utak niya. At kapag bumalik na siya sa sarili niya, nakahandusay na lang ang napakaraming katawan sa paligid niya. Sinabi pa niyang kinasusuklaman niya ang wild side niya ngayon. Pero may isang taong nagturo sa kanya kung paano kontrolin ito. Binuksan niya ang lollipop niya at sinabing, hindi ka karapat-dapat maging leader. Galit na galit ang kalaban at agad siyang sinugod, may intensyong patayin siya. Napakabilis ng atake nito, pero wala ni Katie ting nahirap si Kaji sa pag-iwas. Unti-unting umiilag at sumusubok umatake, pero hirap pa rin siya. Hanggang sa, tumilapon si Kaji sa isang napakatinding sipa, at nagsalita ang leader ng kalaban. Wow, akala ko ba malakas ka? Bakit ka nakahandusay dyan? Sa tingin ko, humina ka, dahil hindi mo hinahayaan lumabas ang wild side mo. Sabay bagbog kay Kaji, habang nakahandusay ito sa sahig. Mahina ka dahil may awa ka pa sa mga walang kwentang tao na yan. Gayahin mo ako, isang halimaw na walang awa. Saka ka lang lalakas ng tunay. Tatapusin na sana siya, pero sa huling pagkakataon,
Nakaiwas si Kaji at agad siyang sumipa ng napakalakas. Sobrang lakas na maski ang solidong baseball bat ng kalaban ay naiupi sa impact. Tuwang-tuwa ang leader ng kalaban. Lumabas na raw ang wild side ni Kaji. Pero bago pa siya makangiti, sinuntok siya ni Kaji nang halos maduraj ang mukha niya. Sabi ko na, isa kang animal, Kaji. Nagpalitan sila ng matitinding suntok. Pero sa huli, na-overpower siya ni Kaji at sa isang matinding suntok, napatumba niya ang kalaban. Pero hindi pa tapos si Kaji, tila gustong bugbugin pa. Pero pinili niyang kontrolin ang sarili niya. Medyo nang hinayang pa nga siya. 9 times ko lang siya nasuntok, sabi ni Sakura dapat 10 eh. Ilang sandali pa, naubos na nila ang kalaban. Tagumpay, nabawi nila ang teritoryo mula sa Kill Gang. Makalipas ang ilang oras, ginaisang nila si Anzai para sabihing tapos na ang laban. Nagulat si Anzai, pati mga senior nila dumating pala para tumulong. Nilapitan siya ni Nagato at nagtanong, bakit niyo ginawa to, para sa akin? Sumagot si Sakura. Nagkakamali ka, hindi namin to ginawa para sa'yo. Ginawa namin to para kay Anzai. Gustong-gusto kanyang tulungan. Pero ngayon, hindi mo man lang siya kayang tingnan sa mata. Nagsalita si Nagato, napakarami kong ginawang mali sa'yo, Anzai. Hindi ko na mababawi yun. Hindi ako karapat-dapat iligtas, o pag-alaya ng buhay. Pero si Kaji ang sumagot. Hindi na mahalaga kung ano iniisip mo sa sarili mo. Kahit ano pa yan. Gusto ka pa ring iligtas ni Anzai. Kahit mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ibig sabihin ganun na rin ang tingin ng ibang tao. For better or for worse, matalik ka pa rin niyang kaibigan. At sa kabutihan ng Boffieren at ni Anzai, naiyak na lang si Nagato. Grabe talaga ang series na to. Ano kaya ang susunod na laban ng ating Boffieren? Abangan sa susunod na episode. Kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.